pumunta ho tayo, no? Doon sa mga bagong pangalan, yung sila Xiaomi. Sila Xiaomi, sino pa ba yung mga bago? Madami ho eh. Wala pa ding record. Oh. account. Congressman, good Pero evening. meron po tayong mga verified na lumabas, si Pia Piatos, saka si Renan Piatos. Ayan ho isang buong Piatos family, mga kababayan, tumatanggap ng confidential funds. Sabi nga nung isang congressman, grabe naman, ibang klase yung Piatos family, no? Sobrang lahat sila ay tumatanggap ng confidential funds, mga kababayan. At nadagdag nga din diyan yung si Xiaomi 8. O ayan, si Shiro Kansaki. O. Saka si Xiaomi 8. Ay, sino naman yung mga yon? Wala po silang mga birth certificate at wala pong mga record. So malamang mga hindi totoo, mga fake na Oo. tao rin po itong mga to. Oh, Fake, no? Ang nakikita ko ho dyan, mga kababayan, nagulat sila, bigla silang hiningan ng mga resibo. Siguro, sanay si BP Sara nung panahon na ang kanyang tatay ang presidente. Walang mga ganyan, walang pagbusisi, 460 million, wala nang tanungan, ilang panahon din yun. Di ba? Sabi ni Bips Worldwide o BIPs Worldwide, silent viewer here while working Hong Kong. Dito ata bukas ang poon nila. Sila Duterte. Nagulat sila nung hiningan sila ng kailangan namin yung mga resibo ng mga ganito kung saan napunta. Siguro sanay ho sila na walang mga nagko-question o walang mga humihingi ng mga resibo. So ngayon mga kababayan, may napag-utusan siguro yan, no? Gumawa ka ng mga resibo na magja-justify yung doon sa confidential funds natin, no? Mabilisan kasi kailangan agad daw nila. Di gawa. Makita natin pati ho papel pare-pareho, mga kababayan. Pati ho yung pagkakasulat pare-pareho din po, mga bossing. Kaya lang doon sumasabit doon sa mga pangalan. Sa Mary Grace Piatos, diyan sa Kokoy Villamin, diyan sa bago ngayon, Xiaomi 8, halatang halata, mga bossing, na kinuha lang po sa mga chicherya. Kinuha po sa malalaking mga kumpanyang pangalan, mga kababayan. Ngayon, hindi naman po bawal daw yung ganon. Di ba? Kaya lang, may dagdag o may hiwalay na dokumento para ipakilala kung sino si Xiaomi 8. Kung yang si Xiaomi 8, no, si Harry Roque, kailangan may hiwalay na dokumento na nandoon nakasulat si Harry Roque po ay si Xiaomi 8. Ayaw naming ilagay yung pangalan ni Harry Roque para hindi po malagay sa alanganin ang kanyang pagkatao. Ganon. Kaso hanggang ngayon po, ilang buwan na ang nakalipas, wala naman pong ipinapakita na ganon. Kung meron ho yan, mga boss, malamang po, unang araw pa lang, ipinakita o nirepresent na po nila yan. Ay baka ngayon, baka gumagawa na sila ng ganon. Pero kailangan, dapat yun, nasa kamay na ng ng COA. At naipakita na din yun. Di ba? Magugulat na lang tayo, eto po meron, pero hindi, malabo ho yan, mga kababayan. Bakit? No? Daming pangalan nun. Yung una, bago pa lang ho dumating yung mga Xiaomi 8, 1,200 na yun Di ba? Jeffrey Kaling at Bal Vlog at 12.8 at Cornelio Juanitas. 1,200 na ho yun, mga kababayan. Eto, madadagdagan pa po. Baka sa sobrang pagmamadali ho, mga bossing, baka wala pa silang kopya niyan. No? Kung sino-sino yung mga taong naisulat nila nun. Ang tanong lang din kung sakaling gagawin man nila yung hiwalay na ebidensya, si Stork, pati si Stork, isama mo na si Chika Diz. Kung gagawin naman po nila, ang mga kababayan, yung hiwalay na dokumento ngayon lang, kailangan
kumbaga, nasa impeachment na ho yan, mga bossing. Palilitawin na din yung mga tao ngayon, no? Sige nga, kung totoo, sino tong mga to? Ipatawag tong mga to. Di ba? Ganun. Sir, straight to the point. Daming palabo. Kung ayaw mo pala, tanggalin nga kita. O yan. Tinanggal ko na. Ayaw nung estilo natin. Hindi nararapat dito yan. O tuloy na. So ibig sabihin, Congressman Ortega, yun hong mga pangalan na yon from Mary Grace Piatos at saka dun sa Xiaomi 8 at dun sa iba pa, na ipa-double check na po yan sa PSA. At anong sabi ng PSA? Wala. Wala po silang records. Birth certificate, death certificate, marriage certificate po, wala. Parang yung sa kay Chippy McDonald din po dati. May fictitious name din po. Tragis kayo dyan sa OBP. May McDonald's pa din pala. Ano? Ibang klase kayo. Lumabas na Chippy McDonald's. dati. Opo. Pero yun nga po, ito yung mga maaari pong gamitin ng mga prosecutor para po palakasin palalo yung mga articles na kaakibat ito. Opo. Baka lang ho yung ating mga tagapakinig at nanonood ay nagtatanong, ano yung mga binabanggit na mga pangalan niya na parang tunog chichirya at tunog gadget? Yun hong Mary Grace siguro baka narinig na po nila dati. Ang pinag-uusapan po din ni mga kaserbisyo ay nag-ugat dun sa sinasabing questionable na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero Congressman Ortega, yun bang pondong ginamit na sinasabing 500 million ay iba pa dun sa naunang natalakay sa lower house? Sila din po yung mga nakatanggap ng confidential funds. Kasama na po ito dun sa 600 plus, parang total na po yun. Sigurado po, hindi natin alam kung sila yung tumanggap, kung sinong tumanggap at paano po ginamit tong mga confidential funds na to. Opo, pero teka Congressman Ortega, baka naman sabihin since confidential funds po ang pinag-uusapan, baka naman yung logic ho ba, kinakailangang maging confidential din kung sino yung recipient nung pondo. Sir, hindi po. Mga DDS lang po ang naniniwala sa ganyan. Biruin mo, COA, pati sa COA magiging confidential. Di ba? Pati sa COA magiging confidential. Kakampi ng gobyerno yun, mga boss. Di ba? Tapos sasabihin nila, pati sa COA, confidential yan. Hindi dapat nila malaman kung sino-sino itong mga to. Grabe, mga DDS lang po ang nauuto ng mga ganun. Po na yun, kaya binigyan lamang ng, kumbaga, code name. Baka naman code name lang yun. Meron po dapat paper trail yan eh. Meron po tamang paraan po kung paano gumamit ng mga ganitong aliases. Pero sabi ko nga po, madali naman pong ipaliwanag yun. Pero pinili po nila nung mga hearings po ng GoodGov na umiwas po at huwag magpaliwanag. Kung may procedure naman po sinusunod, dapat mas madali nila na paliwanag to. Kaya nga po, nung wala nga kasi kung makikita nyo mga bossing, kada magpapaliwanag po sila, naiipit sila Kaya po ang nagiging reaksyon na lang nila, sumasakit ang dibdib ko, hindi na ako makahinga, ayaw na naming umattend dyan. Nagiging gano'n na lang ho kasi pagka yung ipit na po sila at nalalagay na po sa alanganin at nabubuko na po sila, gano'n na ang ginagawa nila. Sumasakit na ang dibdib. Recommendation po namin, meron na rin po kami mga binigay na pwedeng palitan po sa kung paano i-disburse yung mga confidential funds. Opo. Pero halimbawa, setting aside yung issue po ng Office of the Vice President at si VP Sara, yun ho bang idea ng paggamit ng code name sa isang sensitibong programa or proyekto, nangyayari ho bang talaga yon? Halimbawa, nilalaanan ng pondo millions of pesos from the government. Pwede naman ho yun, di ho ba? Nangyayari po yan, pero dapat mapapaliwanag po nila agad dapat yan. Kasi nga po, may kaakibat po na procedure yan. Nakalagay po sa sealed envelope po yung mga pangalan na yan. At pag nagkakaroon nga po ng ganitong investigasyon, kailangan po, hindi po basta-basta na fictitious lang lalagay mo dyan. Kailangan mga legitimate po na tao. Kasi may utang po sila na they're accountable for what they're disbursing. At alam po natin na hindi naman po pwedeng code names, pero hindi po pwede na peking tao na hindi nag-i-exist sa mga tao yung mga yan. Sa bagay, sa liquidation. Nandoon, no? Nandoon yung mga alias at merong nakahiwalay na
dokumento kung sino yung mga alias na yun. Kaso wala naman po silang pinakita simulat sa pulo. Ng mga pondo sa mga ahensya ng gobyerno, importante yung kung ano pinagkagastusan, sino tumanggap, at dapat merong paper trail na po pwedeng ipresenta sa Correct. COA or kung sino mang nagbabantay po dun sa pondo, di ho ba? Saka maliwanag naman po na hindi rin po nakatanggap ang COA ng explanation, hindi rin po sila nagpadala ng mga written na report saka explanation. So, hindi po talaga napaliwanag maigi to. Kaya nga po, lalo po nitong papalakasin yung sa article po, sa kaso po ng impeachment na. At saka mga kababayan, kapag nilabas nila yung hiwalay na mga pangalan na yun, kung sino yung mga yun, hindi din po agad-agad nilang mailulusot yun. Kasi malamang yun, doon sa impeachment, mapapatawag o ipapahanap na din po yun. Biruin nyo, ilang daan po ang nasabi, mga bossing, no? 600 po yung nasabi, mga kababayan. Tsaka mabibiglaan tao, bakit hindi nyo nilabas yan nung nasa kongreso pa lang? Di kung nasa kongreso pa lang, tapos hindi tayo umabot sa impeachment. Didinggin po. Opo. Bali ho, itong issue ng confidential funds ay pang-ilan ho ba dun sa naisumiting articles of impeachment sa Senado? Kung di ako nagkakamali, nasa Article 3 or 4 po yata siya pasensya po, hindi ako prosecutor. Pero sa akin nga, sabi ko nga po, kung ako yung magra-rank nung sa articles, nasa top 2 ko po talaga tong confidential funds. Kasi naalala nyo po nung mga hearings namin, ito talaga yung hot topic saka hindi po talaga masagot-sagot ito at wala po silang maibigay na kahit anong paliwanag tungkol dito. Diyan nyo na po nakikita yung mga OVP staff na sumasakit na daw po ang dibdib at hindi na makahinga. Nagpadala na sa ospital para makabatche lang po, makalayas lang po doon sa investigasyon sa Kongreso. Sa bagay nga po na medyo ay questionable din namang talaga. Opo. Pero baka naman masagot na ho kung sakaling umusad ang impeachment trial. Pero sabi nga ho ni Senator Chis Escudero ay after na ng SONA pa ng Pangulo. Bagay, hindi naman na magbabago kung ano yung nasa records na yan. Kung si Mary Grace Piatos nga ay tunay na tao o hindi, yung pa rin naman yun in case na sa July pa talaga umusad ang impeachment trial. Opo po talaga. Pero masisigurado ko po kung wala po talaga silang records, mga fake po na tao yung mga yan. Mga hindi po totoong tao. Yun nga po, siyempre gusto natin na kung pwede sanang mas mapaaga o mapabilis, pero sabi ko nga po sa mga nakaraang press con ko na leadership leadership call po yan yung sa impeachment. So pinapasakamay po natin sa liderato po ng Senate kung ano po yung schedule na mas tingin nila mas angkop po para sa ating impeachment.